po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat po sa mga papuring awit, sa mga makalangit na mga awitin nating inaalay sa ating mahal ng Panginoon. Ang ating natatanging layunin ay maluwalhati po, minamahal, at mapuluguran ang ating buhay at mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At sa oras nito, minamahal, tayo po ituloy-tuloy na po sa ating banal na programa, ang pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang ating pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon upang mga minamahal ating pong makamtan ang dakilang paglalangis ng ating mapagpalang Diyos. Let us pray. Hallelujah! Praise the Lord! Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus, there is power, there is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee. There is, Lord, leading prayer for beloved, honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Anoint Thy words. There is, Lord, put Thy words in my mouth. In Jesus' name, hallelujah. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pakikinig, mga pag-aalinlangan, anumang gawat na lang ng kaaway, cast out right now in the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin at luwalhatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal. All the glory, honor, worship and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the intended prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, all blessed Almeida family. At ganun din naman mga minamahal, happy viewing po sa lahat ng ating mga beloved viewers around the globe na patuloy po umaantabay, mga minamahal, at sumusubaybay sa banal na programa, spiritual na programa ng ating mahal na Panginoon. Ang ating layunin ay ihatid ang salita ng ating mahal na Panginoon sa inyo pong mga tahanan, mga minamahal, para po sa ating karagdagang pangunawang spiritual, mga minamahal, at sa magitan ng salita ng Panginoon ay lalo pong mga minamahal maging matibay, mga minamahal, ang ating ugnayan at ganoon din naman ang ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang gabi po mga minamahal sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, mga minamahal, buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, mga minamahal, Western Mindanao, at sa ating po mga Muslim brothers, sa lahat po ng ating mga kapwa Pilipino, mga minamahal sa buong bansa, sa lahat po ng mga minamahal nearby outreaches, mga minamahal, ay nasakupan ng Zamboanga, sa dako ng Malayal, sa dako ng L6, at maging sa dako po mga minamahal po ng Ayala. This coming Sunday po, mga minamahal, meron tayong idadaos na 14th year church anniversary po, mga minamahal, sa dako ng Ayala, sa outreach po natin sa dako ng Ipel, at maging sa dako po mga minamahal ng Manukan, at sa dako mga minamahal ko ng Malangas at Imelda. Pagpalain po ang lahat ng ating mga kapatiran, at sa lahat ng ating kapatiran, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng bansa, aking po mga kapwa manggagawat, mga mangaral, pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. To all our beloved brethren abroad, mga minamahal, sa lahat ng ating OFW na mga kapatiran na patuloy pong nagsasakripisyo, mga minamahal, malayo sa kanilang mga hanap buhay. Ang layunan ay matugunan ang kanilang pong mga personal na mga pangailangan, at alatigid sa lahat ay makatulong sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga beloved na seafarer, mga minamahal. Malaking tulong po, mga minamahal ko, ang ating mga webcast, mga minamahal, ating pong mga pangangaral, mga minamahal, True Live webcast, at sila po ay nakakabenepisyo nito, lalo na kung sila ay malalayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating mga kapatiran sa dako ng Calgary, sa dako ng Grand Ferry, mga minamahal, at maging sa dako ng New Jersey, sa mga kapatiran po natin sa dako ng Sabah, Malaysia, sa dako ng Singapore, sa dako ng Australia, mga minamahal, at maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng China, sa dako mga minamahal ng Alcubar, sa dako ng Cambodia, sa dako ng Abu Dhabi, mga minamahal, sa dako ng Qatar, at maging sa dako ng Italy, mga minamahal, at sa iba't ibang panig ng mundo. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, at sa gabing ito tayo po'y dumako sa pag-aaral
ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na sa pagkain ng ating kaluluwa, busugin natin ating mga kaluluwa sa magitan ng salita ng ating mahal na Panginoon sa gabing ito. Mga minamalihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalatigid sa lahat ang ating mga sarili. And let's talk about the topic, gospel and the power of it. Gospel and the power are greater than any power of this world. Ang salita ng Panginoon ay higit pang makapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan, ibabaw ng lupa, mga minamahal na ating ginagalawan. There is no power than greater and be compared to the power of the gospel. It is unmatched and uncomparable, mga minamahal. Yun ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay totoong makapangyarihan. Hindi natin ito pwede ikumpara sa anumang kapangyarihan, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa. Kagaya ng sinabi ko kanina, the power of gospel is greater than any power of this world. We cannot compare, mga minamahal, to any kinds of power, yung kapangyarihan ng gospel, yung kapangyarihan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya just imagine, once ng salita ng mahal na Panginoon ay magmanipulate sa buhay ng tao, makikita mo yung changes, makikita mo, mga minamahal ko, yung pagbabago sa buhay ng tao kapag ang puso at isip ng tao, mga minamahal, ay mapuno ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. It is uncomparable, mga minamahal, unmatched. Wala po tayong maikukumpara, wala po tayong, mga minamahal, maihahalin tulad sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noon, nung hindi pa po namin nakikilala ang salita ng ating mahal na Panginoon, hindi po namin nakikilala pang Diyos, para sa amin ang salita ng Panginoon ay isang kwentong barbero lang, isang kwentong bayan lang, mga minamahal, na hindi po namin alam yung value, hindi namin alam yung halaga, kaya binabaliwala natin. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, ang inyong pakiramdam at pangunawa at pagpapahalaga sa salita ng Panginoon ay ganyan na ganyan kami noon. Ngunit nung kami ay patuloy, mga minamahal, na maglingkod, patuloy na makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang salita ng Panginoon na nagbago sa aming buhay. Ang sabi rito, it is the power that cannot be compared to anything or any power of this world. The power of gospel is above, mga minamahal, economical power. The power of gospel is above, mga minamahal, political power. The power of gospel is above, mga minamahal, above social power, mga minamahal, above any religious power and above any satanic power. That is the power of gospel. No one can compare, mga minamahal, unmatched. Wala pong maikukumpara, mga minamahal. Wala pong maihahambing. Wala pong maihahalin tulad sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So ang sabi ng Biblia, gospel is the power of God unto salvation. Mga minamahal, from the book of Romans, chapter 1, mga minamahal, verse 16, sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed, amen, to preach the gospel because the gospel is the power of God unto salvation. According to the Apostle Paul, hindi po niya ikinahihiya, mga minamahal, na ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng dako because Apostle Paul believed, amen, he believed that gospel is the power of God unto salvation. Tanging salita lang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal ko, ang tanging kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang kaluluwa, mga minamahal, ng isang tao. Not unless ng tao'y manampalataya sa salita ng Diyos, not unless ng tao'y tumanggap sa salita ng mahal na Panginoon, at unless na ang tao'y ipamuhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala po siyang kaligtasan. And then, mga minamahal, salvation is a must. Napaka-importante ng kaligtasan, mga minamahal, sa buhay ng tao. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal, sa buhay ng isang tao. Sapagkat, mga minamahal, sabi ng Biblia, the purpose and the reason why the Lord, mga minamahal, letting this gospel preach, mga minamahal,
sa lahat ng dako, ang layunin ng ating mahal na Panginoon is to save, mga minamahal, to those who believe on Him. Mga minamahal, iligtas ang mga tao na mananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, mga minamahal, ni Apostol Pablo, kapag hindi ka manampalataya, hindi ka tumanggap, hindi ka maniwala, hindi mo ipamuhay ang salita ng mahal na Panginoon, wala kang kaligtasan. At kapag wala kang kaligtasan, walang kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang iyong patutunguhan, mga minamahal, ay init ng apoy ng impyerno. That is, mga minamalihan para i-transport sa puso, mag-manipulate sa isip natin, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Panginoon o kabataan, lalong-lalo na po ang ating mga kababaihan, mga minamahal, talagang wala na pong immoral ang kanila pong mga kagalingan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gospel is the power of God for healing. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, gospel is, mga minamahal, foolishness. Gospel is foolishness to them that perish. But unto us which are saved, it is the power of God. Mga minamahal, yung salita ng Panginoon ay kamangmangan lamang po, mga minamahal, para sa mga taong, mga minamahal, makakasumpong ng pagkawasak doon sa mga wawala. Sabi ng Biblia, gospel is foolishness. Mga minamahal, kamangmangan para sa kanila ang ebanghelyo. Itong mga taong ito, mga minamahal na nasa ating paligid, na hindi nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, mas importante sa kanilang trabaho, mas importante sa kanilang negosyo, mas importante sa kanila ang mga bagay lang ng mga material. Mga minamahal, wala silang oras, wala silang panahon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon because they are all foolish according to the Bible. Mga minamahal, gospel is foolishness to them that perish. Para sa mga taong mga wawala, para sa mga taong mapapahamak, para sa mga taong mahuhulog, mga minamahal ko, sa kapahamakan, gospel for them is foolishness. Pero ang sabi ng Biblia, but unto us, para sa iyo, para sa akin, para sa atin, which are saved, mga minamahal, sapagkat ang sino mang tatanggap at maglilingkod ng may katapatan sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, they are totally saved. Sila po ay totoong ligtas na po, mga minamahal. Ito po ay dahil sa dugo ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay dahil, mga minamahal ko, sa anak ng ating Panginoon, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang tawag po sa atin ay mga ligtas. At ang sabi ng Biblia, but unto us which are saved, it is the power of God. Mga minamahal, yun ang salita ng mahal na Panginoon. To them that perish, ang salita ng mahal na Panginoon ay foolishness. Eh, huwag kang magtataka, because they are all foolish in the sight of the Lord. Wala silang panahon. Mga minamahal, hindi po nila alam yung value, hindi nila alam yung quality ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya tinitaking for granted po nila ito, binabaliwala nila ito, because they don't know the value, they don't know the quality of gospel. Kaya para sa kanila, basura ang salita ng mahal na Panginoon. Para sa kanila, walang pakinabang ang salita ng Diyos. Nakakalungkot, mga minamahal, pakinggan because they don't know the value and the quality of the gospel. But we are blessed among the blessed. Bakit po, mga minamahal? Ang Diyos ang nagbukas ng ating isip. Ang Diyos ang nagbukas ng ating puso. Mga minamahal, to understand the value of gospel. Amen? To understand the value, the quality of the gospel. Kaya tayo po'y pinagpala. Grabe yung ating pagpapahalaga. Grabe yung ating pag-ibig. Mga minamahal, para sa atin, ang salita ng Diyos ay higit pa sa ginto. Para sa atin, ang salita ng Panginoon ay higit pa sa namang kayamanan ni babaw ng lupa. Para sa atin, ang salita ng mahal na Panginoon ay mahalaga pa higit sa ating pagpapahalaga sa ating mga buhay. Why? Because through gospel, our life, mga minamahal, transformed. Nabago ang buhay natin dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon. Just imagine, ano ang buhay natin ngayon kung walang salita ng mahal na Panginoon? Anong kalagayan natin ngayon kung walang salita
ng ating pinakamamahal na Panginoon. But thank God, mga minamahal, dahil ang salita ng Panginoon ay naitanim na po sa ating mga puso, mga minamahal, at sa ating pong patuloy na pamumuhay sa ibabaw ng lupa. Ang puso natin ay punong-puno ng pagpapasalamat dahil sa salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, we believe 100%, mga minamahal, ang kaligtasan ay ating tatanggapin, mga minamahal, at pagdating ng mahal na Panginoon sa huling tunog, mga minamahal, ng trumpeta, we are totally ready for rapture, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, gospel is foolishness to them that perish. Para sa mga tao, mga minamahal, na mawawala ang salita ng mahal na Panginoon. For them, ito po ay kamangmangan. But for us, mga minamahal, to those mga minamahal who are saved, it is the power of God unto salvation. Salamat sa mahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, Apostle Paul was a chief sinner. Si Apostle Paul, nung siya po hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, in-address po sa kanya ang pangalang, mga minamahal, the chief sinner. Siya po ang pinakamakasalanan, mga minamahal ko, sa lahat ng makasalanan. Pero alam po ninyo, even Apostle Paul is a chief sinner, hindi po sirado ang pintuan ng kaligtasan para sa kanya, mga minamahal. Ganun ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hinihintay ng Diyos ang tao na magsisi. Amen? The Lord leadeth thee to repentance, mga minamahal. Itinutulak ng tao o ng Diyos ang tao upang magsisi. Dahil kapag ang tao ay magsisi at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad, na kahit gaano kapula ang iyong kasalanan, kahit gaano kaitim ang iyong kasalanan, ay kayang paputiin ng Panginoon na kasing puti, mga minamahal ko, ng niebe, at kasing puti ng balahibo, mga minamahal ko, ng puting tupa. Kaya si Apostle Paul, even though he is a chief sinner, open ang kaligtasan para sa kanya. Ang mahal na Panginoon ay willing, sapagkat sabi ng Biblia, palaging nakaunat, mga minamalang mga kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa atin, mga minamahal ko, na nagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Just imagine kung paano ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. He loved the sinners, but he hate the sin. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi po may kukumpara. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po masusukat. Mga minamahal, how deep, how wide, mga minamahal, hindi po maririp, hindi maarok ng kaisipan ng tao ang lalim ng pag-ibig ng mahal na Panginoon para sa lahat ng mga tao. Sa Bible, meron pong parable ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, 100 sheep na wala ang isa. Iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung isa. Mga minamahal, hindi ibig sabihin na hindi importante para sa Panginoon ang 99. Ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon, ang isang makasalanan ay napakahalaga sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ino-offer natin ang ating buhay, mga minamahal, to spread the good tidings, yung gospel ng mahal na Panginoon, through internet, live webcast. Kaya nga po, minamahal, yung mga Facebook ninyo, gamitin ninyo para, mga minamahal, maipangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kayong mag-post ng kung ano-ano. Sayang, mga minamahal, yung panahon. Redeeming the time because our time is evil. Masyado na pong masama ang ating panahon ngayon. Tingnan po ninyo ang nangyayaring mga kalamidad sa iba't ibang uri ng bansa. Sa dako ng Manila, mga minamahal. Amen? Ito po yung pinaka malawak na baha. True, in my own experience, nakatira po ako ng Maynila, naka-experience ako ng mga baha, mga minamahal. Pero ang baha sa panahon natin ngayon, mga minamahal, laganap, mga minamahal, sa dako ng Kamaynilaan, ito po yung pinakamalawak na baha na recorded in history, mga minamahal, sa dako ng Kamaynilaan. Maraming nasalanta. Amen. Kaya isipin mo, mga minamahal, ito ang purpose ng mahal na Panginoon is to wake them up, to wake them up. Ito po yung wake-up call ng mahal na Panginoon na sadyang binabaliwala, mga minamahal ko, ng tao. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, ang pag-ibig, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan, no bound, yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya
Ialin natin ang buhay natin, gamitin natin ang panahon natin, ang oras natin, yung ating social media, yung ating mga FB account, mga minamahal. Huwag kung ano-ano ang i-post natin. Mag-post tayo ng gospel. Mag-post tayo yung mga minamahal ko ng mga spiritual quotes. Ating mga minamahal, i-post sa ating pong mga FB. Huwag nating sayangin ang oras. Redeeming the time because time is evil. Masyadong masama ang ating panahon ngayon. Kailangan natin magmadali. Kailangan natin huwag mag-aksaya ng oras, huwag mag-aksaya ng panahon na kami naman na may pangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, Apostle Paul was a chief sinner. 1 Timothy chapter 1 verse 15 sa Tagalog na lamang po. Aklat ng unang Timoteo, ang kabanata, minamahal ko ay 1 hanggang talata, mga minamahal, talatang 15. Verse 15 ng 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ang sabi ng Bible, but when mga minamahal Apostle Paul, amen, received Jesus and experienced the power of gospel in his life, he realized in himself that gospel has power to change, has power to transform, and power to regenerate, mga minamahal. Yun po ang salita ng mahal na Panginoon. Basahin natin, 1 Timothy chapter 1, verse 15. Sabi rito, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo ng mga ito. Amen? So Apostle Paul is the chief sinners. Ang purpose ng ating mahal na Panginoon, why He came to this world, amen, is to save the sinners. Para iligtas ang mga taong makasalanan, mga minamahal, grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun kay Apostol Pablo, even though he is a chief sinners, pero yung love ng Diyos, yung mercy ng Diyos, yung grace ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay wala pong exempted, mga minamahal. Ganun kabuti ang Diyos. Even who you are, even what you are, mga minamahal, sino ka, ano ka, may pinag-aralan ka o wala, edukado ka o hindi, mayaman ka o mahirap ka, ano man ang lahi mo, mga minamahal, amen, salvation, mga minamahal, are applicable for all, mga minamahal. Ito po ay para sa lahat, amen, para sa lahat ang salita ng ating mahal na Panginoon. When Apostle Paul received Jesus, ang kanyang tanggapin ng mahal na Panginoon, he experienced the power of the gospel. Amen. Doon mo pa lang, ibig sabihin, mga minamahal, kapag tanggapin mo si Kristo at maglingkod ka sa Kanya, doon pa lang magsisimula, mga minamahal, yung spiritual experience mo, mga minamahal, kung ano ang gospel, mga minamahal ko, sa salita o gospel ng ating mahal na Panginoon sa buhay ng tao, doon po magsisimula na maramdaman mo yung motivation, mga minamahal, ng salita ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Mga minamahal, when he received Jesus Christ, mga minamahal, he experienced the power of the gospel in his life. He realized in himself that gospel have power to change. Amen? Mararanasan mo yung magtataka ka, mga minamahal, dati-rati, matigas ang puso mo, dati-rati, hindi ka marunong magpatawad, dati-rati, hindi ka marunong magpakumbaba, dati-rati, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali, masyado kang mapagmataas, masyado kang makasarili, masyado kang sakim, masyado kang palalo, masyado kang hambog sa iyong sarili, mga minamahal, masyado kang nagtitiwala sa sarili mo. Pero sa simula nang tanggapin mo ang Ebanghelyo, ang salita ng mahal na Panginoon, gospel, have power, mga minamahal, to change, have power to transform. Mga minamahal, babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, and mga minamahal, old things are becomes new. Mararanasan mo yung word na transformation. Mararanasan mo yung regeneration. Mga minamahal, through gospel, ma-experience mo yung mga minamahal pag-regenerate ng mahal na Panginoon sa puso mo, sa isip mo, yung puso mo, mga minamahal na bato, yung puso mo na matigas, yung puso mo na hindi marunong magpakumbaba, lalo tigit sa mahal na Panginoon. Kagaya po ng experience ng ating beloved Major Nugget. Imagine, ito pong ating beloved Major Nugget, ito po yung satanism, mga minamahal, pumapatay ng tao, mga minamahal, kahit walang bayad, pumapatay ng tao na pagkatulad lang ng pagpatay ng manok, uminom ng dugo, mga minamahal, kumakain ng mga minamahal ng puso ng tao,
Masyado po siyang notorious, mga minamahal. Ang kanyang puso, mga minamahal ko, ay masyadong mandaraya na, mga minamahal. Pero nung nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, minamahal, namatay ang kanyang nanay, hindi siya umiyak. Namatay ang kanyang tatay, hindi siya umiyak. Ngunit nang siya po ay nasa gawain na ng ating mahal na Panginoon, habang siya'y nakikinig ng salita, ng presensya ng salita ng mahal na Panginoon, mga awiting makalangit, natataka siya, nagugulat siya, ang kanyang luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Amen? So makita mo yung mga minamahal, regeneration ng mahal na Panginoon, transformation ng Diyos, not only in outward appearance, but also in inward appearance. Wala pong higit na makapangyarihan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, minamahal. Tayo po'y tumanggap sa ating mahal na Panginoon, habang tayo po'y nananalangin, mga minamahal. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Hindi ko po mapigilang lumuha, minamahal, sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa dakilang biyaya. Through His Word, ang salita ko'y, ang buhay ko'y nabago, minamahal, dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos, naayos ang buhay kong magulo. Dahil sa salita ng Diyos, natuto akong pumibig, magmahal, pagmalasakit, hindi lamang po sa aking sariling kaligtasan, kundi kaligtasan ng iba. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras dito, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manalangin po kami para sa ito. Mapagpalang Diyos ang manamig sa langit, makapangyarihan sa lahat. Lord, tabagan po ang aming mga kababayan dito sa dako ng Zamboanga, sa buong Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa lahat ng aabot ng programang ito. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, pagkakataong mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon o Diyos, habang may panahon pa, habang may oras pa. Isulat mo kalang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kalang buong sampahayan, mahal na Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, dinig prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Pero po tayo nga patuloy lamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Kapag palagi kang makikinig ng salita ng mahal na Panginoon, baka minamal ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang ikaw ay maligtas. Mga minamal. Pangalawa ay ang pagsisisi, godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yung pagsisising mula sa ating puso, hindi po mula sa ating mga labi. Yan po, mga minamahal ko, ay kaya-aya sa mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo, at ang Diyos lamang po ang makakagawa niyan kapag makita ng Panginoon na ikaw ay tapat, mga minamahal, at sincero sa paglilingkod, tatanggapin mo ang bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Puri ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y dumako sa ating pong mga pangangailangan, pananalangin para po sa ating mga pangangailangan, ano man po ang ating mga prayer request, mga spoken request. Mga minamahal, ay pwede po ninyong i-comment sa ating comment section, mga minamahal, para makapag-back up po kami ng prayers, mga minamahal, at tayo po'y manalangin sa oras nito para po sa ating mga pangangailangan. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaarok, nakakaririp ng aming mga puso, ng aming isip. Batid mo ang aming mga pangangailangan, hindi pa po binubuka ng aming mga labi. Mahal na Panginoon, grant our prayers, O Lord. Leading prayer for beloved honorable pastor. Bigyan mo ng katugunan ng aming mga panalangin, mahal na Panginoon. Ano man ang aming mga pangangailangan, ikaw mag-provide ng lahat ng ito. Ano man ang mga desire ng aming mga puso, ipagkaloob mo po ang lahat ng ito, mahal na Panginoon, tigit sa aming dalangin, na patuloy mo kaming panghawakan sa paglilingkod sa iyo, makapanatili kami, mahal na Panginoon, hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus.
Amen and amen. Mga minamahal. Tayo po idadako sa ating mas hilig, mga minamahal. Ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa inyong pong mga gadgets, sa mga screens ng inyong mga gadget, mga minamahal. At sumunod po kayo sa aking mga panalangin. Tayo po mag-pray, i-cast out po natin, mga minamahal, demon sa problem, mga minamahal, demon sa vices, i-cast out po natin yan. Ano mga sickness, infirmities, mga minamahal, i-cast out po natin sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, kabagan po kami sa paunang panalangin ng mga pastor. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay at ipatong mo ito sa ulo ng bawat iya sa amin. Anumang karamdaman naming taglay, ikaw magpagaling. Mga problema naming kinakaharap, ikaw magbigay ng kalutas.